na-try ko siya na na-take advantage. Yung alam mo yung nafe-feel ko talaga yung gigil niya, yung parang nadadala talaga siya. Tapos to the point na kahit wala nang shoot, nakauwi na sa bahay, andun may mag-chat, gano'n, tapos gano'n, mga ganong eme-eme nila. Parang masaya ka pa. Enjoy ko. Hindi! Ano lang? Hindi wala naman dito. Sino siya? Secret. Clue. Hindi, paano nawala? Paano mo hinandle yung gano'n? Hindi, hanggang chat lang naman siya eh. Wala na siyang magagawa kung hindi ko siya re-replyan. Ganon. Tsaka, ayaw nang may involved na gano'n, mga issue. Lalo na pag same management, mga gano'n. Ayaw ko nang complicate. Hindi naman same management, pero... Parang sabi mo eh. Hindi, ano lang. Ayaw ko lang ng complicated na buhay. Gusto ko lang magtrabaho ng payapa at sumahod. So, tinaturn down mo siya agad? Opo. Ay, Sir Jan. Si Jessa. Naranasan po parang gano'n. Naranasan ko po. Opo. Pero wala po akong babanggitin gusto. Dahil po siguro baguhan. Alam ko po kasi sa sarili ko kung ano yung natitake advantage na ako. Gano'n. So parang inintindi ko na lang po kasi baguhan, parang gano'n. So, pero after naman po, kinausap ko po siya na dapat ganito, hindi ganyan. Kasi sabi niya po, nadadala lang siya. Sabi ko, wag mo sasabihin sa ibang babae. Kasi yung ibang babae dito, professional magtrabaho eh. Kumbaga, dapat pag nagtrabaho ko nito, dapat professional ka din. Na wag mo sasamantalahin yung pagkakataon na dun pa sa maraming tao na dun pa sa film. Parang nawawalan po ako ng nababastusan po ako. Yun yung pakiramdam ko. Kasi porket naman po nagtatrabaho kami dito sa Viva Max na ganito yung work namin. Is may karapatan po namin na respetuhin din kahit pa paano. Thank you. Sa palagay nyo, mas matapang ba ngayon yung batch nyo kumpara dun sa mga naunang batch ng Viva Max Stars? Tingin ko po opo. Kasi sa nakikita ko po sobrang palaban po ng mga babae ngayon eh. Yung makikita mo sa kanila yung pagsisikap, yung pagpursige sa pag-arte nila, yun po. Then, kahit sabihin natin medyo competitive na sila. Pero di po natin sila masisisi kasi po may pangarap po sila eh. Then, bawat po babae dito is kailangan po talagang galingan para may marating po talagang, may patutungan po yung ginagawa din nila. Yun po. So, masasabi ko po na palaban ng mga babae ngayon sa Viva Max. At marami pang kakaibang kayang gawin ng mga babae ngayon sa Viva Max. Kumbaga po, mas malakas po yung loob namin ngayon compared before. Kasi before parang andun pa yung tabu, 'di ba? Parang nahihiya pa kami, nahihiya pa yung dati. Pero ngayon parang andun na yung lakas ng loob, parang yung openness, yung confidence na what we are doing now is just work. Nothing more, nothing less. Trabaho lang, walang personalan. Sa palagay mo, sinong mas nagustuhan mong ka-eksena pagdating sa, yun nga, sa tapang? Yung mga naunang batch or etong batch ng mga bago? Iba tong mga to. Idol. Idol tong dalawang to. Palaban. Tsaka kung ano sabihin ng director, gagawin talaga. Tsaka professional. Yun. Actually, professional din naman yung mga nakaka-work before. Pero may mga, yun nga. Minsan kasi pag sinabi ng director, minsan may ibang tinatanggihan sila. Bawal po ako dyan, bawal po ako dyan. So, actually may naka-work ako, hindi ko lang sasabihin yung pangalan before. May naka-work ako na sa Zoom meeting namin, okay siya. Then pagdating sa set, then locking pa, di ba dati locking pa. Pagdating sa set, ang dami ng bawal. So, lahat nahirapan sa kanya, artist niya, director niya, mga prod. So, yun. Actually, ngayon, mas okay yung mga ngayon. Talagang laban sila. Kung ano sabihin, basta professional lang, wala namang personal.
for me sa akin, yung batch nila. Especially Candy, idol ko. Thank you, bro. Thank you, Matt. Now let's hear from Sir Jojo Gavinello of Beth. Hindi madaling maging sexy star, no? Katulad kanina, sinabi ni Micaela na napapagod na siyang umumul. Kayo, ano nyo? Ano yung mga... Nakakapagod. Oo, nakakapagod bilang mga sexy star. Hindi. Sa iyo muna. Hindi nakakapagod eh. Masarap. Kasama naman sa work yun. Part ng trabaho yun. Lahat naman ng work nakakapagod. Di ba? Actually nga, mas gusto ko dito sa Viva Max kasi nga, like sa ibang, actually gusto ko rin naman mainstream. Sa mainstream talagang 24 hours yung shooting. Dito hindi naman 24 hours yung shooting. So, parang mas mahirap naman dito, umulga lang. Diba? Yung sinasabi nilang makapagod umul. Workout place. Nakapagod magtanggal ng plaster. Yun po yung pinakaayaw ko talaga, yung pagtatanggal na ng plaster. Kasi po medyo masakit sa sili, mga ganyan-ganon. Kasi ako, okay naman po ako sa lahat eh. Kasi gusto ko rin po yung dire-diretso yung trabaho ko eh. Ayoko yung, kanina, nag-ano ako, tapos pahinga ako, ngayon makakaidot ako. Gusto ko po talaga yung dire-diretso. O kahit, andun na ako sa set, hindi na ako alis, okay na ako doon. Pero talagang kailangan gagamit ka ng plaster. Kailangan po talaga gumamit ng plaster. Kasi Dapat po, meron na talaga. para po maging komportable ako gumalaw, yun po. Then, ang ginagawa ko na lang, nagdodoble ako ng yung pagtakip bago yung plaster. Para hindi siya masakit sa singit ang galit. Parang gano'n. Direct wala bang ibang pwedeng gamitin na pangtanik bukod sa plaster? Parang di nasasaktan. Meron kami ginamit nung ginawa namin yung Lobo and Immortality Angel kasi di ba nagka-transform sila. Ang in-analyze yung skin tone na underwear. Although, for that, you will need CG to erase pa eh. Pero itong plaster kasi, dahil nga yun lang yung mismo tinatakpan, mas okay. Kasi actually, sa totoo lang, I see it, pwede namang pwedeng meron na the cover. Ang akin, syempre, yung inaano siguro nila ngayon is para na rin maiwasan yung mga nadadala sa eksena and yung mga nang-aabuso or sinasamantala yung eksena. Pero kasi dahil nga hindi mo rin naman ipapakita, so why would you cover it pa? Yun lang sa akin. Pero dahil nga kailangan. So, pero meron ako doon direct, hindi ako nag-plaster na, diba? Yeah. Sabi ko, okay na ako. Pero kasi dahil hindi ko pinakita sa shot. Dahil hindi ko pinakita sa shot. Ayun na nga. So feeling ko dahil nga karamihan ng eksena is mga love scenes. So kaya pine-prefer nila na merong cover. Bilang director, nagkaroon na ng insidente na napansin mo na nadadala na sa eksena yung mga artista. At kung meron, paano mo pinahihinto? Well, kasi like I did with them, kinakausap ko sila before the scene. Pinapakita ko yung gusto kong blocking, ina-explain ko yung blocking. Within terms of merong nadadala, I wouldn't know kasi kung magaling lang ba talaga yung paggawa nila or obvious na ginagalingan nila, di ba? So, pero doon sa Rita may experience kami, natanggal yung plaster sa ginagawa ng girl sa kanya. So, pero dahil magka-close naman yung dalawa bida doon, so parang tawanan na lang sila. Wala namang issue. Ayun, ganun. Pero kasi lalo na ako, aliwas ako mag-block sa kanila pag wala na silang suot. Kaya I block them before pa sila magubad. Then yung AD ko na yung pagka nandun na talagang pagtitake na. Nung ako nag-AD, syempre, dahil first time ko dun sa Rita, naka-prepare na yung mga positions na papagawa namin sa kanila. Para pag sinabi ko, nandun lang ako sa labas ng kwarto, ganitong position na change. Alam na nila yung gagawin. Para iwas na ng yung papasok pa para imuestra kasi hindi ko rin mo sila mahawakan, di ba? So, ayun. Gumagawa na lang ako ng way para mas mapadali yung blocking ng artista. Ikaw, Candy. Yes po, sir. Ano yung mahirap sa pagiging sexy star? Lahat po mahirap para sa akin. Wala naman kasi madali sa trabaho ko. Pero sa ngayon,
hindi ko pa nafe-feel yung pagod. Kasi ini-enjoy ko pa kung ano yung opportunity na meron ako ngayon. Kumbaga, ini-enjoy ko na lang, ginagalingan ko na lang. Tsaka habang andito pa ako, parang I'm trying my best na kung ano yung kaya kong gawin, gagawin ko. Kasi ito yung pinasok ko eh. So, wala akong karapatan para mapagod. Wala akong karapatang humindi. Para sa akin lang. Kasi choice ko ito eh. Paninindigan ko. Pero yung childhood mo normal naman. Normal po. Oo, kasi may maraming ibang ano, diba? Hindi, may ibang mga sexy star na Meron pa ng trauma. nagre-rebelde, may trauma. Ano ka? oo. Ako po, nung bago ay yung literal na sa kapalit na time, na-culture shock ako. Kung gano'n ko ka-ingay ngayon, gano'n ako katahimik nung pinaka-first ko. Kasi lumaki ako conservative eh. Father ko, yung mom ko, parang na prestigious family, gano'n. Hindi naman literal na, pero maalum mo yung conservative, yung pinsan ko pare, mga gano'n. Oo. So, napakahirap para sa akin. So, nung first ko, kahit topless pa lang yun, mga 10 seconds, walang hawak-hawak, walang love scene. Doon ako pinaka na culture shock. Yung iyak ko doon sa scene na yun, literal na iyak ng takot, iyak ng pressure, iyak ng nahihiya, iyak ng takot ka mapagalitan. Pero ngayon, parang okay na. Paano nila Tanggap ko tinanggap? na. Po? Paano nila tinanggap? Sabi ko lang, huwag nyo na lang panoorin. Importante na bubuhay ko kayo. Yung pinsan mong pare. Importante pa. Yung pinsan mong pare. Rinak ko silang lahat. True. Naka-block po sila. At dahil ayaw nila talaga. I mean, kahit panoorin nila, okay lang. Pero huwag niyo na lang iparinig sa akin yung mga komento niyo. Hindi mo lang sinabi sa kanya na ipagdasal ka na lang niya. Actually, hindi. Kasi alam ko yung sermon sa akin. Lord. Mga ganong moments. Pero binlock ko talaga. Tapos lahat ng GC ng mga relatives namin, gano'n, nag-left ako. Paano pag nagkikita kayo? Nasa Mindanao sila, kaya nila yun. Andito lang po ako sa Metro Manila, guys, naguhubad. Thank you. Thank you, Sir Jojo. Now.